Welcome sa ating podcast. Ito ang JCA Law After Office. Dito pinag-uusapan natin ang mga isyong may kaugnayan sa immigration dito sa Canada. Siyempre kasama natin ang isang magaling na abogado, isang Canadian-Filipino immigration lawyer. Walang iba kundi si Attorney Jake Aguilar. Attorney Jake, magandang hapon. Magandang hapon, Pen. Ayan, at ako naman si Josephine Bacani. Pag-uusapan natin ngayong araw na ito ang hinggil sa super visa ng mga pagbabago, Sir Jake, na ipinalabas ng IRCC kamakailan. Maaring ang lahat ay excited, kasi ito ay makakatulong sa family reunification. At syempre, bibigyan ni Attorney Jake ng background. Sir Jake, ano ba ang history ng super visa na ito? Yeah, so konting good news yan, Anyway, may babalitaan natin kung ano yung bago ngayon. Pero yung super visa, para yan dun sa mga parents nga tsaka grandparents na gustong bumisita dito sa Canada, meron silang konting advantage kasi mas mahaba yung period na pwede sila magstay. Normally kasi yung ordinary na visa hanggang 6 months lang yon, tapos magre-renew ka ulit. So every 6 months magre-renew ka. Itong super visa, originally nga 2 years, hanggang 2 years, so mahaba na rin compared sa 6 months. Pero recently, dinagdagan pa nila yon. Ginawa nilang up to 5 years na bago ka mag-renew ulit. So medyo significant yon. Pero hindi siya, yun nga, visa lang siya, hindi siya for PR. Parang ano lang din to alternative dun sa sponsorship mismo. Kasi nga for now, unfortunately, closed ulit yung pag-sponsor ng parents at saka grandparents. Nire-require ba, Sir Jake, ang mga income requirements dito sa super visa na ito? Yes. Binabaan nila yung threshold. So, kailangan pa rin ng income assessment. Kasi syempre, yun nga, up to 5 years silang titira dito, di ba? So, ibig sabihin, kailangan mo i-demonstrate na kaya mo silang suportahan throughout those 5 years. Kumbaga may kakayanan ka. So, yun lang naman ang importante. Yung sinasabing pagbabago ng super visa requirement na ito, Sir Jake, income requirements, Yes. ano doon? Alin doon ang binago? Yung binago, yung isa, may 2-year window ka na. Dati kasi yung isang year lang yung i-asa sa'yo. Pag hindi ka pumasa dun sa year na yon, which is yung latest year, syempre, hindi ka papasa. So, kumbaga, try mo ulit next year kung mas mataas na yung income mo. Pero ngayon, up to 2 years na yung ina-assess nila. So, kung pumasa ka either dun sa years na yon, yung previous 2 years, pwede na. Kung ibig sabihin, mas malaki yung chance mong pumasa kasi dalawang taon ang i-assess sa'yo. Kahit hindi ka pumasa last year, for example, kung yung 2 years ago, mataas yung income mo, pwede yon, pwede kang ma-consider. Valuable ito dun sa mga medyo humina yung kita kasi for example, nag-maternity leave, which is very common yun. Minsan kaya nga nila ini-invite yung parents nila para pumunta dito para ma-meet yung bago nilang family member na pinanganak. So, ibig sabihin nga, nag-maternity yung nanay, so, lumiit yung income, kino-consider ngayon ng Canada yung kasi ang i-assess is yung year before that. Yun lang naman. Advantage ito sa mga nagtitake ng maternity leave. Definitely. Or bumaba ang kita. Or bumaba yung kita. So, either of the years, like the past 2 years, pwedeng i-submit yung Sir Jake? Yes. Yun yung isang bagong development na I would say positive development siya. Kung yun ang mas mataas, right. Yun ang pipiliin mo na lang. Wow, no? So, sa mga income naman ng mga ini-sponsoran ng mga grandparents and parents, no? Ano kaya ang pwedeng nilang isasubmit, Sir Jake? Yung ngayon ang isang advantage ulit ngayon na pwede nang isama yung income noong ini-invite. Meaning yung parents mo or yung grandparent mo na ini-invite mo pumunta dito, mako-consider na yung income nila. Dati kasi yung income mo lang, yung nag-i-invite, yung nandito lang sa Canada, ang kino-consider. Ngayon, pati income na nung ini-invite mo, mako-consider yun. Let's say may pension sila, which is typical. May isasama na rin yun dun sa income assessment. Tax returns din nila, no? Yeah, definitely. Tax returns is a proof ng income nila. May tanong ang ibang kababayan natin, Sir Jake, kasi halimbawa, yung mga lolo't lola nila, Sir Jake, hindi lang nakapangalan sa kanila ang negosyo, for example. Pinangalan lang sa anak, kasi yun lang kasama nila. Pwede ba yung magiging proof bilang income nila? Could be. I mean, you can try. Pero siyempre si officer, depende sa kanila kung paniniwalaan ba nila yun o hindi. It's up to them. But you can always send those documentations and explain na yun nga, pinangalan lang ito. But whether the officer will accept it,
Nasa sa kanila yon. Kasi matatandaan, sinabi ni Atty. Jake nung nakaraang episode, hindi naman nakalista sa IRCC na ito talaga ang isasubmit mo. Yeah. But if you feel like parang pwede mong Exactly. ma-support yung application mo, then go for it. Correct. Oo, Correct. yan. Sa ganang mga sponsor naman, ano ang kanilang dapat i-meet, Sir Jake, para maging ma-qualify sila sa pag-apply nitong super visa na ito? Sponsor? O yun, usually yung ano lang naman, PR sila or Canadian, saka yun nga, may enough funds sila na pang-suporta doon sa bibisita sa kanila dito. It's more on that. Yung typical requirement din sa mga visitors, that applies doon sa super visa. But meeting the LICO, Sir Jake, tinitingnan ang kakayahan ng isang sponsor para kayang sustentuhan ang kanilang mga ini-sponsor na magulang or lolo at lola ba yan? Papaano nila? Kung marami yung members ng pamilya. Okay, so bibilangin yung family members. So, yung sponsor mismo kasama doon sa bilang. Kumbaga, yung tao doon sa household na tinatawag natin. So, ilan ba yung nasa household? Ilan ba yung sinusuportahan ng sponsor? And that would include ngayon yung ini-invite mo kasi siyempre magiging part na sila ng household na yon. So, bibilangin yon. And merong table yan sa IRCC, pinopost naman nila yon. Hindi natin kinakabisado yan kasi it can always change naman. But you can always refer to it by the time na nag-apply kayo. Yung pinaka-relevant, syempre, yung time na nag-apply kayo, yun yung titingnan nyo. Tapos, ipa-plus ang i-sponsor, no, Sir Jay? Yes. So, plus, kasama yung sponsor, kasama yung ini-sponsoran. At kung sino pa yung kasama dun sa household. Oo. Naku, parang mahihirapan ata ako dun, ha? So pag marami ang number ng household, mas malaking fund ang kakailangan. Oh, definitely. Right. Definitely. Okay. Ayun. So, magandang balita ito, no, sa ating lahat para sa mga may intensyon na mag-invite ng kanilang mga magulang at grandparents. Ito yun ang bagong o panibagong requirements ng IRCC. Maging informed lang siguro, Sir Jake, no? Yeah. Keep yourself updated, of course. And yun nga, kaya nandito kami. Right. And ang pinaka-sitwasyon ngayon, wala munang sponsorship. Nakapost yun. Yung 2025 na mga nag-apply noon, yung mga na-invite, continuous pa naman yun, pinaprocess pa din. Pero walang bagong invitation. So kung hindi pa kayo naka-receive ng any invitation at umaasa kayo na i-sponsor yung mga magulang nyo or grandparents nyo, medyo wala muna tayong balita doon, nakapost yun. Pero ang kapalit ngayon, at least ito, nag-improve yung mga requirements doon sa super visa nga lang. So, hindi yun PR, ano lang yun, temporary residence lang din yun. Pero mas malaki na yung chance ng mga magulang nyo or grandparents nyo na makarating dito at makapag-stay ng sa mahabang panahon. Yun nga, 5 years. And pwede pa rin yung i-extend up to another 5 years. So, kumbaga yung validity ng visa na yun, 10 years yun eh. Okay, so validity ng visa, ng super visa is 10 years, pero allowed silang mag-stay up to 5 years. Up to 5 years at any given time. Okay, to compare before, ilan years lang? 2 years 2 nga years lang. Tsaka yung regular na visa, 6 months nga lang yun. So, advantage na rin kahit pa paano. At least mahabang panahon ng pagsasama ng mga mahal natin sa buhay dito, no? Ayun. Maraming salamat, Atty. Jake. Any takeaway sa ating Salamat din, Pen. ngayon? Yun lang. I guess, makibalita. Makinig or manood sa amin dito. Marami pa tayong ibabalita. Minsan late din tayo. May mga niluluto tayo. Yan lang. Abangan nyo yung mga susunod namin na mga episodes. Excited na daw sila sa live. Matagal na nating sinasabi yun. Niluluto pa rin. Kumbaga sa karne, napakalambot na nito. Anyway, naging busy lang din kasi tayo kahit paano. Mga sumusubaybay, buhay pa kami, andito pa kami. Alam namin medyo na-delay tayo dun sa mga susunod nga na episode. Pero hopefully it gets better. Ganun pa man, inaanyayahan namin kayong panoorin ang live nila Sir Jake at Ma'am Jean sa FTV Sir Jake every Wednesday, 1:30. So available yun sa YouTube at saka sa
Facebook. Doon sinasagutan nila yung mga live questions Live, yeah. ninyo doon, no? At yung programa rin, Sir Jake, ni Ina. Kay Ina, minsan na-invite tayo doon. Panoorin niyo si Ina. Kahit wala kami nun sa, Yeah. sa mga shows ni Ina, marami kayong matututunan sa kanya. So, and then, paminsan-minsan na-invite tayo doon sa mga discussions. At paminsan-minsan dito rin sa JCA Law After Office. Siyempre, huwag niyo kakalimutan itong mismong programa namin. Subaybayan nyo lang at marami pa kaming ideas na gustong gawin. Ayan, sana may natutunan naman kayo sa araw na ito. Maraming salamat. Muli, Attorney Jake, maraming salamat sa mahalagang informasyon na ito. Salamat until next time. Kasama si Attorney Jake, ako si Josephine Bacani hanggang sa susunod.